Hello ka umamis! Pupunta ka ba ng Thailand o nandito ka na sa Thailand? Mahilig ka bang mag-shopping o balak mo bang maghanap ng mga pampasalubong na damit, pagkain, souvenirs at mga handmade craft? Dito po yan matatagpuan sa JJ Market o mas kilala sa tawag na Chatuchak Market dito sa Chatuchak, Bangkok. Ito po ang pinakamalaking market o weekend market dito sa Thailand. Dito kami nagpark sa Bangsu Junction Center sa katabing mall ng Palengke. Sa other side ng kalsada yung Palengke, kaya naman tatawid po tayo. Pangalawang beses pa lang namin makakapunta dito ngayon at yung first time ay parang 10 years ago pa. Hindi rin naman kasi tayo mahilig mag-shopping at medyo malayo din mula sa amin. Pagkarating sa market ay mga pampasalubong na pagkain agad yung mga bumungad sa amin. Sinundan naman itong mga napakagagandang mga plato at napakagagandang fashion dress na tiyak na magugustuhan ng mga fashionista dahil napakamumura at maraming iba't ibang klase. Tsinelas ang pinlano naming bilhin, kaya naman bumili na agad kami para naman makapaglakad kami ng maayos dahil luma na yung mga suot namin dyan. Kaya po pala ito naging largest market ng Thailand dahil meron lang naman itong 15,000 stalls and 11,500 vendors at nahahati into 27 sections. Napakalaki po at napakainit kaya naman hindi po namin napuntahan lahat. Mabuti na lang, bawat sulok naman ay napakaraming vendor ng mga milkshakes, fruit smoothies at mga pampalamig para naman kahit papano ay mabawasan yung init. Pero itong mga prutas na ito mga kaumami ay hindi na po yan para sa smoothie. Mga sabon po yan, super gaganda at parang ayaw mo nang gamiting panligo. Marami din ditong mga lumang books. Kung mahilig po kayo sa books, ay napakarami po dito. And of course, mga fake flowers na parang tunay. At hindi rin mawawala ang Thai massage na gustong-gusto ng mga foreigner. For 200 baht, meron ka ng 45 minutes foot massage. Dito naman tayo sa mga balanggot na kailangan natin ngayong tag-init. Ang pinakamurang presyo nila ay 100 baht. Sinubukan namin maglakad sa loob, which is pinagsisihan namin dahil po hindi na kami makahinga sa sobrang init. Kaya kung pupunta po kayo dito, wag na kayong magdala ng bata, magdala na lang po kayo ng mga rechargeable fan. Ang isa sa pinaka nagugustuhan ko dito sa Chatuchak ay yung kanilang organization. Napaka-organized po ng kanilang paninda. Kaya naman parang maiengganyo ka talagang bumili. Napakarami po dito ng mga kakaibang mga accessories. Kung mahilig po kayo, dito po kayo makakahanap ng maraming design, maraming iba't ibang klase at murang halaga. Pero paalala lang po sa mga nakapanood nung video ko nung nakaraan na nagpunta sa Pratunam Market kung saan nakakabili ng bultuhan na napakamumura, magkaiba po ang presyo dito. Dahil hindi po dito bultuhan, kaya mas mahal kaysa doon at dito po ay napakaraming turista kaya naman sinasamantala na rin nila yung pagkakataon para makapagbenta ng mas may presyo. Pero kung hindi naman pangbenta ang hanap nyo para sa inyong sarili lang at pampasalubong, dito po ang recommended para sa inyo dahil mas marami pong iba't ibang klase dito. Hindi lang puro damit at mga accessories. Uso din dito yung mga salt and milk scrub na para sa ating skin, which is hindi naman po ako gumagamit kaya wala akong idea kung paano ito gamitin at yung presyohan nila. Sa 27 sections doon sa market sa loob kanina ay isa lang po yung napuntahan namin at hindi na kami bumalik. Hindi na po kami nag-try na pumasok ulit sa kabila pang sections o sa iba pang sections dahil nga po napakainit at nauhaw na kami kaya naman dito muna kami sa kanilang food court. Napakadami din pong tao pero hindi na kami kumain dito. Kumuha lang kami ng maiinot at napagdesisyonan namin na sa mall na lang kumain para naman komportable yung mga bata. Napakarami pong prutas dito, mga milkshakes at mura lang din ang presyo. Meron din mga fried na mga squids, mga lumpia, ayan, mga nuggets para sa mga bata at of course itong hilaw na mangga na sikat ngayon dahil tagmangga. Meron ding hilaw na mangga na kulay dilaw at syempre buko. Buko po ang kailangan natin sa ganitong panahon dahil napakainit. 30 to 35 baht naman ang baso ng kanilang mga fruit shakes, which is pwede na, mas mahal lang ng kaunti kesa dito sa aming lugar. Patuloy na kami sa paglalakad pero dito na lang sa bandang labas dahil mahangin kahit mainit ay at least presko. Meron din po dito mga kitchenwares na meron talagang quality kaya mamahalin at meron din naman itong mga napaka-cute na mga ceramic jars, mga pang-display, mga baso, cup or mug at itong mga maliliit na lagayan ng sauce na mabibili lang ng 5 baht.
So parang 7 pesos lang po siya. Meron din ako nabili pero hindi ko na dinamihan dahil mabigat. Dito naman sa kabilang side, yung mga medyo may presyo pero napakagaganda ng quality. Speaking of quality, dito po sa market na ito ay marami kang makikita ang mga bagay-bagay, pang display man yan, souvenir o mga damit na meron talagang quality o kalidad na mas mura kumpara sa mga ibinibenta sa mga mall. At perfect din na pangpasalubong itong mga Thai tea na ibinibenta na nakapack na, titimplahin mo na lang. So ito po yung original at pinakakilala na brand ng Thai tea dito sa Thailand. Of course, pinakamasarap. At para po sa mga katulad kong mahilig magluto, matatagpuan din po dito yung mga dried spices na kadalasang ginagamit sa mga pagluluto ng Thai food. Meron dyan dried galangal, kaffir, turmeric powder, mga cinnamon, lemongrass powder or dried lemongrass, basil, and more. เป็นไงบ้างครับ ร้อน ร้อนไหมคะ ร้อนอยากซื้อกล่องเล่น Ito yung daanan na pabalik at yung nakikita nyong building ay yung tinatawag na JJ Mall. Marami din pong paninda sa loob. Kung ayaw nyo ng mainit at naaarawan ay pumasok na lang po kayo sa loob ng mall. At napakarami din po pala dito mga kitchenware na gawa sa kahoy at bamboo. At mga handmade craft na bao ng niyog na ginawang pang display sa mga garden. At sa mga mahihilig sa mga pang-aesthetic na pailaw at mga basket na gawa sa rattan, meron din po dito. At nakaagaw pansin din sa akin itong mga napakagagandang handbags na pwedeng pang picnic or pang sosyalan. Meron din mga pang-aesthetic na mga pang-display sa bahay. At napakagagandang summer theme ng throw pillows. At andito na tayo sa dulo. Hindi ko alam kung dulo ito o bukana dahil sa likod yata kami galing. At dito naman sa banda rito ay matatagpuan ang mga tindahan ng halaman. At nagsisi pala ako nung tinanong ko itong presyo nitong mga napakagagandang summer dress na parang may burda. Handmade pala ito at nagulat ako sa presyo dahil ang mamahal pala. Kung mapapansin natin sa mga turista, napakalalaki ng kanilang mga luggage. Yan na po yung lagayan nila ng kanilang mga pinamimili dahil talagang nagsha-shopping po talaga sila dito. At kapag stroller ang daladala, hindi po yan turista. Ako lang po yan. Namili naman ang aking mga anak nitong mga rainbow shirts na napakagaganda ng kulay na bagay ngayong summer. So ito po ang presyohan ng mga pagkain dito, 70 to 150 baht ang isang servings. At sa 2 oras ng pang-aming paglalakad, parang alas 12 na po ito at ganyan na karami ang tao. Hindi naman siksikan pero siguro sa bandang hapon kapag gumabi na, siguro ay mas dumadami pa ang tao. So pauwi na po kami, pabalik na sa aming pinarkingan at ganito na ang sitwasyon sa kalsada, hindi naman traffic at maraming tao na. Pabalik na dahil nga napakainit na. Kung nagustuhan nyo po ang video, paki-comment naman po kung anong masasabi nyo dito sa market na ito. At paki-share na rin po. Maraming salamat. Bye!